Back in your area na soon ang K-pop superstar na Blackpink. Mula sa successful na Born Pink World Tour, in-announce ng YG Entertainment na magre-reunite ang grupo sa 2025 para sa isa pang World Tour. Sabi ng YG, it's gonna be a busy year din para sa iba pa nilang talents gaya ng Treasure at Baby Monster. Sad day naman para kay BTS member V. Isinare ni Taehyung na pumanaw na ang kanyang beloved dog na si Yeontan. Nagbahagi pa si V ng sweet moments nila ng kanyang fur baby over the years. Ang living legend na si Sir Elton John, kinumpirmang halos nawalan na siya ng eyesight o paningin. Dahil sa eye infection, hindi na raw nakakakita ang isa pa niyang mata. Sa kabila naman, limitado na lang ang nakikita. Matatagalan man, nasa proseso na raw ang healing ng music icon. Pinasasalamatan naman ni Sir Elton John ang mga doktor at nurse at ang kanyang pamilya na nag-aalaga sa kanya. Sa ngayon, feeling positive daw ang singer-songwriter-pianist sa kanyang recovery. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod po ng minor phreatomagmatic eruption ng Bulkang Taal, pinag-iingat ng Department of Health ang mga residente sa masamang epekto sa kalusugan ng abo ng bulkan. Kabilang po dyan ang pangangati ng ilong, lalamunan, mata at balat. Posible rin daw yung magdulot ng ubo at hirap sa paghinga. Para maiwasan po ang masamang epekto nito sa kalusugan, iwasan muna ang anumang outdoor activities. At hanggat maaari, manatili muna sa loob ng bahay at isara po ang pintuan at mga bintana. Makakabuti rin daw na magsuot ng N95 mask. Gayon din ng goggles o eyeglasses bilang proteksyon sa mata. Ito ang GMA Regional TV News. Sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mahigit 19 milyong pisong halaga ng iligal na droga na nasa batila sa Davao Region at sa Soc-Sargen. Dinala ang mga droga sa isang punerarya dito sa Davao City para sunugin. Kasabay ring sinira ang halos 1 milyong pisong halaga ng expired na gamot. Ayon sa PIDEA, sinisira ang mga droga at expired na gamot para hindi na magamit o maibenta. Tapos na rin daw yung inspeksyonin ng mga korteng humahawak ng mga kaso. Dahil naman sa pagmamahal sa mga alagang hayop, may 43 pusa ang isang lalaki sa Dagupan, Pangasinan. Lahat ng yan na-rescue ni Roel Arboleda. 7 taon ang sumasagip ng mga pusa si Roel. Nagsimula raw siya sa pagpapakain sa mga galang pusa. Una siyang nag-ampon ng 17 pusa hanggang sa dumami ito ng dumami. Nakakapagod at malaking gastos man daw, nakakawala naman ng stress kapag kasama niya ang kanyang fur babies. Full support din ang kanyang pamilya. Inilabas na po ng Philippine Post Office ang Special 2024 Christmas Stamp. Yan ang simbang gabi sa Ilog, Pasig na pinakamahaba raw na usable postage stamp sa buong mundo. Ginawa yan bilang pagpupugay sa tradisyong simbang gabi ng mga Katoliko. May habay ang 234 mm at ipinapakita ang siyam na simbahan na malapit sa Pasig River mula Maynila, Mandaluyong, Makati, Pasig at hanggang sa lalawigan ng Rizal. Wow! Down to 22 days na lang ang countdown bago ang Pasko. Sa kalye man, simbahan o loob ng kulungan, buhay pa rin ang diwa ng Pasko. Ang cuddle weather sa Baguio City, sinamahan pa ng holiday festivities. Bumida po sa kahabaan ng Session Road ang vibrant na Parade of Lanterns. Nagmistula namang giant projector screen ang Pa-Way Church sa Ilocos Norte. Sa mismong simbahan at Torre dinaos ang light show na bahagi ng Christmas celebration. Pag-asa naman ang hatid ng mga paro sa City of Love na Iloilo. Gawa kasi ang mga yan ng mga PDL sa BGMP District Jail Male Dormitory sa Haro. Yun, sa Pa-Way Church. Yun, ganda.